tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, bagyo na ang binabantayang low pressure area sa West Philippine Sea na pinangalanang Tropical Depression Jacinto. Bago naging bagyo, nagpaulan na ang trough o buntot nito sa malaking bahagi ng Luzon. Sa Rizal, binaha ang ilang barangay sa bayan ng Pililya. Sa barangay Bagong Bayan, isang van ang nalubog sa baha at pinagtulungang ihahon. Binaha rin ng isang paaralan kung saan ilang gamit ang mga naputikan at nabasa sa loob ng classroom. Nagkalat ang bahagi ng ilang natumbang puno sa gym. Binaha rin ang ilang lugar sa barangay Hulo. Inilikas ng mga pulis ang mga apektadong residente. 6 na pamilya o mahigit 30 residente ang dinala sa barangay hall na nagsisilbing evacuation center. Humambalang naman ang putik at tatipak na bato sa ilang kalsada sa Uyugan, Batanes. Inabisuhan na ang mga motorista na humanap ng ibang daan habang nakiklearing operation. Sa bayan naman ng Mahataw ay tala ang pagbagsak ng mga bato at putik. Apektado roon ang ilang kalsada. Nagkaroon naman ng landslide sa barangay Lias, Silangan sa Barlig, Mountain Province. Nagsagawa na ng clearing operation. Hinahatak at pinalalakas ng bagyong Jacinto ang hanging habagat. Namataan po ng pag-asa ang bagyong Jacinto 460 kilometers kanluran ng QB Point, Subic Bay, Zambales, kaninang alas 8 ng umaga. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 45 kilometers per hour. Tumutok lamang po dito sa Balitang Hali para sa 11 a.m. bulletin kaugnay ng bagyong Jacinto. Sugatan ng hindi bababa sa 10 tao matapos araruhin ng isang pampasaherong bus ang ilang sasakyan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kaninang umaga. Ayon sa ulat ng Super Radio DZBB, 8 sasakyan ang sangkot sa karambola kabilang ang isang UV Express at modern jeepney na tinatahakang northbound lane papuntang Fairview. Rumisponde ang rescue team para tulungan ang mga sugatan at i-rescue ang isang naipit sa modern jeepney. Sumampa naman sa concrete barriers ang bus na ayon sa konduktor nito ay nawalan ng preno. Bumigat ang daloy ng trapiko sa lugar dahil sa karambola. Patuloy pa ang investigasyon. Nagkarambola naman ang 4 na sasakyan sa NLEX sa Maykawayan, Bulacan. 5 ang sugatan. Balitang hatid ni James Agustin. Bumaliktad ang isang itim na kotse matapos masangkot sa karambola sa bahaging ito ng North Luzon Expressway sa Maykawayan, Bulacan bandang alas 3:25 na madaling araw. Nailigtas ang 2 sakay nito, isang buntis at kanyang asawa. Daan-daan lang may nata, umununo yung lalaki. Tapos babae na sunod. Kamusta ang sitwasyon nila? Hindi ko alam kasi nasa ambulansya, buntis yung babae. Base sa imbestigasyon ng itim na kotse, binangga ng asul na kotse. 3 sa 6 na sakay ng asul na kotse ang bahagyang nasugatan. Damay rin sa aksidente ang isang taxi at truck. Bigla sumibat tong blue, kinamaan niya yung nasa unahan na kotse, mabagal na rin. Mabilis siya eh. Tumama ngayon doon sa truck. Sabay tumama sa akin, tumaob na. Tapos siya kumaliwa ng konti, may exit pa ganun. Traffic kasi may kawayan eh. Ngayon nakahinto na ako. Nagulat ako, may kumalabog sa gilid ko. Tapos nung pagtingin ko sa harapan, nakatihaya na yung kotse. Tumangging magbigay ng pahayag ang 22 anyos sa driver ng asul na kotse. Dahil sa aksidente, bumigat ang traffic sa northbound lane ng NLEX. Ang dulo umabot hanggang sa Paso de Blas sa Valenzuela City. Bago mag-alas 5 ng umaga nang tuluyang maitabi ang mga naaksidenteng sasakyan. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Sugatan ng isang lalaki sa Bana, Ilocos Norte matapos masaksak. Chris, sino ang suspect dyan? Connie, biyanan niya mismo ang tinuturo ng biktima na nanaksak sa kanya. Kwento ng biktima sa mga investigador, nagtalo sila ng kanyang biyanan nang umuwi siya galing sa bundok at nalamang hindi yon nagluto ng makakain. Sa gitna ng pagtatalo, nasaksak daw siya ng biyanan gamit ang kutsilyo. Nagtamo ang biktima ng sugat sa balikat at tagiliran. Dati na raw may alitan ang magbiyanan
at 2 beses na rin daw umano noon na nasaksak ng sospek ang manugang. Nasa kustodiya na ng pulisya ang sospek na maharap sa kaukulang reklamo. Wala pa siyang pahayag. Mahigit naman sa 2 milyong pisong halaga ng double dead meat ang nakumpiska sa Marilao, Bulacan. Ayon sa pulisya, nabisto yan nang sitahin ng mga barangay tanod ng Santa Rosa 1 ang 2 truck na may kargang mga karne. Paliwanag ng mga sinita, ipapakain nila ang mahigit sa 12,000 kilo ng karne sa mga isda pero wala silang maipakitang dokumento. 7 ang arestado sa operasyon. Bago yan, nakita na raw ng mga tanod ang kahina-hinala umanong paglipat ng karne mula sa isang wing van patungo sa isang refrigerated truck. Na-turnover na sa National Meat Inspection Service ang mga nakumpiskang karne para sa tamang disposisyon. Inihahanda na ang reklamong isasampa laban sa mga naaresto. Wala silang pahayag. Iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagsasailalim sa lifestyle check para sa lahat ng opisyal ng gobyerno sa gitna ng issue sa maanumalyo umanong flood control projects. Ang una raw na isasalang mga taga-Department of Public Works and Highways. Balita hatid ni Ivan Mayrina. Mula nang ilunsad ang sumbong sa Pangulo website, mahigit 7,000 report nang natanggap ayon sa Malacanang. 11 flood control project sa Marikina, Iloilo, Bulacan at Benguet ang na-inspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Inanunsyo ng Malacanang ang susunod nitong hakbang. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagkakaroon ng lifestyle check sa lahat ng mga opisyal sa gitna ng investigasyon patungkol sa maanumalyang flood control projects. Sa lifestyle check, pwedeng silipin ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng SALN ng opisyal, gayon din ang kanyang ari-arian at travel history. Titignan kung tugmaba ang kanyang yaman sa idineklara sa SALN o kung may bigla siyang pagyaman habang nasa posisyon. Sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kung mapatunayan nagkamal ng yaman ng isang opisyal na higit sa dapat na kinikita niya, pwede itong basihan para matanggal siya sa posisyon. Sakop ng utos ng Pangulong lahat ng opisyal ng gobyerno, pero uunahin ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Wala pang bagong pahayag si DPWH Secretary Manuel Bonoan, pero dati na niyang sinabing siya mismo ang mangunguna para matukoy at mapanagot ang mga kawani ng DPWH na sangkot sa katiwalian sa mga proyekto kontra baha. Hindi rin daw siya nakinabang sa anumang katiwalian. Nangako naman makikipagtulungan sa lifestyle check ang mga kalihim ng Budget, Transportation at Information and Communications Technology Departments, gayon din ang pinuno ng MMDA. Mga ahensya mismo ang inaasahang magsasagawa ng lifestyle check, pero nariyan din na iba pang ahensya tulad ng Ombudsman at ang BIR. Itinanggi ng palasyo na palabas lang iniutos na investigasyon. Hindi rin anya dapat gawing palusot ang ulat na ang pondo sa ilang proyektong binisita ng Pangulo ay hiningi ng DPWH kaya nasa National Expenditure Program o NEP at hindi isininggitan ng Kongreso. Ito man po ay nasa NEP o parte ng insertions at proyekto ng ibang mga politiko. Hindi po nangangahulugan na hindi imbestigahan. Lahat po yan, pantay-pantay na imbestigahan. Matapos sa mga opisyal ng gobyerno at mga kasabot na kontratista, sunod namang iimbestigahan ang mga mambabatas at iba pang halal na opisyal na maaaring sangkot sa anomalya. Sa Senado natalakay naman ang umano'y sistema kung saan nagiging bahagi na ng katiwalian ang mga district engineer ng DPWH. The DPWH has become a playground of syndicates. Sila na lang yung tagatakbo ng mga contractors and who knows, maybe even the funders. Dagdag ni Lacson, dapat ding magpaliwanag ng PCAB o Philippine Contractors Accreditation Board na isang government agency sa ilalim ng Department of Trade and Industry. Information na keep coming in sa aming opisina na itong PCAB nagre-resort na sa accreditation for sale. No? May mga ganyang reports and I've talked to some contractors, private contractors, na they had this experience of being offered accreditation by PCAB na sila na yung bahala sa bank certificate and other requirements. Sinisikap pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ng PCAB. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iimbestigahan ng Bureau of Customs ang 40 luxury cars na pagmamay-ari ng mag-asawang Sara at Pacifico Discaya. Ayon kay DOC Commissioner Ariel Nepomuceno, aalamin nila kung legal na in-import ang mga naturang sasakyan
at kung nagbayad ba ng tamang buwis ang mag-asawa. Pinag-aaralan ng BOC kung papaano inspeksyonin ang mga sasakyan na nasa bahay ng mga diskaya. Hindi raw kasi maipatutupad ang letter of authority na karaniwang ginagamit ng BOC para mag-inspeksyon sa mga warehouse at commercial establishment. Ang planong investigasyon ay matapos mag-viral ang mga video kung saan tampok ang luxury cars ng mga diskaya. Ang mag-asawang diskaya ang may-ari ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na kasama sa top 15 contractors na may pinakamalalaking flood control project sa bansa. Sinubukan ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang mga diskaya pero wala pa silang sagot sa aming mga text at tawag. Nagsagawa ng declogging at clearing operations kontra baha ang LGU at MMDA sa ilang bahagi ng Maynila. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, at magkasama nga na bumisita si Manila Mayor Isko Moreno at MMDA Chairman Romando Artes para makita ang clean up na magkatuwang na ginagawa ng LGU at MMDA sa estero o drainage sa kanto ng Padre Faura at Taft Avenue. Bahagi raw ito ng mga hakbang na ginagawa nila para maibsan ang pagbaha sa Maynila gaya ng nangyari nung nakaraan linggo kung saan binaha ang ilang parte ng Maynila kahit wala namang masyadong ulan. Mula sa estero makikitang maraming basura yung nakukuha at maitim din ang kulay nito dahil sa sobrang dumi. May cleanup operation din ng MMDA at LGU sa Raha Sulaiman Park sa Malate. At kay Manila Mayor Isko Moreno, sa ganitong paraan ay mas madali ring mapapump out yung tubig para hindi magtagal yung baha sa Maynila. Kabilang daw sa kanilang plano ay ang pag-develop ng water catchment facilities at dagdag na drainage system. Ayon kay Moreno, meron daw drainage master plan ang Maynila kaya sana daw ay konsultahin sila ng DPWH kapag gumagawa ng flood control project. Susundin daw ng MMDA naman ang drainage master plan na ito ng Maynila. At sabi pa nga ni MMDA Chairman Artes ay nakatanggap siya ng memo mula kay Executive Secretary Lucas Bersamin na sinasabing dapat ay mag-coordinate ang MMDA sa mga LGU pagdating sa flood control measures. Mas alam daw kasi ng LGU ang problema at ang solusyon sa kanilang lokalidad. Aminado naman si Moreno na hindi agaran ang solusyon sa baha, pero makikinabang daw ang future generation sa gagawin ng LGU ngayon patungkol sa baha sa Maynila. At Rafi, kanina rin ay natanong si Manila Mayor Isko Moreno kaugnay doon sa sinasabi ng San Mateo local government na nabigla sila kung bakit magtatapon ng basura ang City of Manila sa San Mateo landfill. Pero sinabi po Moreno na nakipag-ugnayan sila sa MMDA at ang MMDA naman ang nakipag-ugnayan sa San Mateo LGU. So yan muna, Rafi, ang pinakauling ulat mula sa Maynila. Rafi? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Look at me straight in the eye. Do I look like somebody who is bitter? Yan ang sagot ni Police General Nicolas Torre III nang tanungin kung may sama ng loob siya sa pagkakasibak bilang hepe ng Philippine National Police. Wala rin daw siyang tampo kay Pangulong Bongbong Marcos na nag-utos nito. Sabi pa ni Torre, good soldier lamang siya na sumusunod sa mga direktiba. Nag-file muna raw si Torre ng vacation leave para pag-isipan ang mga nangyari. Kinumpirma naman ng Malacanang na may bagong posisyon na iniaalok kay Torre pero hindi pa sinabi kung ano ito. Let's just wait for the official announcement. Pero sir, tatanggapin niyo kung meron. Let's just wait. Masyado namang nauna ang karwahe dyan. Pag tatanggapin o hindi, wala pang ang announcement. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, inamin naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na hindi sila nagkasundo ni Torre sa ginawang balasahan sa pulisya. Hindi ito inaprobahan ng NAPOLCOM pero ipinatupad pa rin ng dating hepe. Hiningi raw ng Pangulo ang rekomendasyon ni Remulla kaugnay nito at sumunod na nga ang pagre-relieve kay Torre. It was the difference between me and the general, and he refused. He insisted that his system be followed.
Voluntaryo nag-leave of absence bilang chairman ng kanyang kumpanyang negosyanteng si Joseph C. matapos maaresto dahil sa questionable umano niyang Filipino citizenship. Sa anunsyo ng Global Fernica Holdings Incorporated sa Philippine Stock Exchange, ito'y para matutukan ni C ang kanyang personal na legal issues habang pinoprotektahan ang interes ng kumpanya. Naunang iginiit ng kumpanya na valid ang Philippine passport ni C at hindi siya sangkot sa anumang kriminal na aktibidad. Inaresto ng Bureau of Immigration si C noong August 21 dahil sa umunoy pamimeke ng mga dokumento para makakuha ng Philippine passport at palabasing siya'y Pilipino. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, pinoproseso na ang deportation ni C. Sa Senado, isinusulong ni Senadora Risa Ontiveros na imbestigahan ang citizenship ni C. Ipinakita ni Ontiveros sa mga kopya ng Philippine passport ni C at alien certificate of registration ng Chinese na si Zhong Shenzhen. Sabi ng senador na batay sa pagsusuri ng BI, tugma ang fingerprint sa dalawang dokumento. Naalarma raw si Ontiveros dahil bukod sa nakakuha ng Philippine passport si C, nakapasok pa siya sa Philippine Coast Guard Auxiliary. Naunang sinabi ng PCG na tinanggalan nila si C bilang Auxiliary Rear Admiral dahil sa issue sa kanyang citizenship. Patay ang isang ginang matapos saksakin ang lasing na mister sa Cainta, Rizal. Ayon sa suspect, matagal na silang hiwalay ng misis niya na may kinakasama ng iba. Pag-uwi niya raw nitong Lunes, naroon ang kanyang misis sa bahay ng kanilang anak kung saan din siya nakatira. Binabantayan daw nito ang kanilang apo. Galit daw siyang pinagsisisigawan nito. Dahil sa kahihiyan, nagdilim umano ang kanyang paningin at iwinisiwas ang napulot noong kutsilyo. Pag-amin ng suspect, hindi niya naramdaman na tinamaan na niya sa liig ang biktima. Umalis siya matapos ang krimen at pumunta sa Antipolo. Doon na siya naaresto. Humihingi ng paumanhin ang suspect sa mga anak. Anya, ilang taon na din daw siyang nagtiis sa pagsasalita sa kanya ng biktima. Desidido naman ang mga naiwang anak na sampahan ng reklamo ang kanilang ama. Ito na ang mabibilis na balita. Patay ang isa umanong drug den operator sa buy-bust operation sa Dato Angal Timbang sa Maguindanao del Sur. Batay sa investigasyon, natunugan ng suspect ang operasyon ng mga pulis kaya agad siyang bumunot ng baril. Doon na nagpaputok ang mga otoridad at nabaril ang suspect. Arestado naman ang tatlo niyang kasamahan. Napagalamang ang nasawing suspect at isa pa niyang kasama ng dati na nasangkot sa iligal na droga. Nasabat sa kanila ang humigit kumulang 33 gramo ng umunoy shabu, baril at mga bala, ilang magazine at iba't ibang drug paraphernalia. Maharap ang mga naarestong suspect sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala silang pahayag. Dalawang estudyante sa Bacolod Negros Occidental ang nahuli raw sa aktong gumagamit ng hinihinalang illegal na droga sa loob ng kanilang paaralan. Na-recover sa kanila ang 2 sachet ng umunoy marijuana. Dahil sa insidente, ipinatawag ang mga estudyante sa barangay kasama ang kanilang mga magulang at opisyal ng paaralan. Doon na pagkasunduan ang mga dagdag na hakbang ng eskwelahan para maiwasang maulit ang insidente. Tiniyak rin ng mga magulang na tututukan nila ang mga anak at isa sa ilalim sa counseling. Hindi nagbigay ng pahayag sa media ang mga magulang. Hindi rin nagpa-interview ang school principal at guidance counselor. Hinihintay na lamang daw ng DOJ ang ilang dokumento mula sa PNP bago mailabas ang supina sa aabot daw na 60 sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Pinoproseso na rin daw ang papeles ni Julie Dondon Patidongan para maipasok sa Witness Protection Program. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Isasalang na sa preliminary investigation ang mga reklamong multiple murder, kidnapping with serious illegal detention, enforced disappearance at iba pang inihain ng mga kaanak ng 34 na nawawalang sabungero laban sa mga respondent. Ayon kay Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon, pumasa sa evaluation stage ang mga reklamo. Buo na rin ang panel of prosecutors na hahawak sa pagdinig sa mga reklamo. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang ibang dagdag na dokumento mula sa PNP bago mailabas sa mga sabina sa nasa 60 mga inireklamo. Sa briefing ng House Committee on Human Rights, sinabi ng Department of Justice na wala pa sa Witness Protection Program ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan. Still on the process. The witness can only apply under the Witness Protection Program once
The case has been evaluated by our prosecutor. According to our police counterpart, the witness is very much secured. There's no doubt that something like this is definitely urgent. And we expect, of course, DOJ to act swiftly. Ayon sa DOJ, 18 police officers ang umano'y sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. I hope that the current investigation being made by both NBI and PNP actually cover big fish or influential or big personalities. I give the full commitment of the agency in pursuing this investigation until the end. There will be no sacred cows. No government officials will be spared from criminal liability in the case of the abduction of cockfighting aficionados. Tanong ng isang kongresista, paano mahahabol ang mga may sala sakaling hindi mag-match ang DNA ng mga kamag-anak ng missing sabungeros sa mga butong nakuha sa Taal Lake? We can put weight dun po sa testimonial evidence of certain individuals. Naniniwala ang chairperson ng komite na nag-ugat sa sugal ang kaso ng mga nawawalang sabungero. Gambling breeds other evils, crime, corruption, and violence. The case of the missing sabungeros proved this once again. Sabi ng Department of Information and Communications Technology, mahigit 50,000 illegal e-sabong sites na ang napatake down nila mula 2023. Ito po ay malalaking mga sindikato at hindi lang po illegal gambling ang kasama. Yung iba po kasi, ang pangalan nila hindi isabong XXX. Minsan, pinapangalanan nila na candy, that something. So, yung iba kasi dito, Mr. Chair, overseas eh. Bagamat nate-take down po, mabilis din po itong lumulutang. Gano'ng kabilis sila nakakabukas ng bagong site? Segundo lang po, Mr. Chair. It's one thing closing the sites. It's another thing stopping the operation. So kailangan may arrest. That's why yun yung pinaka-importante. Are arrests being made. Internet offers anonymity to users. So yung mga kriminal ho natin are using these technologies. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit na balita, walang itinaas na wind signal sa alinman bahagi ng bansa dahil sa bagyong Jacinto ngayong umaga. Base po yan sa 11 a.m. bulletin ng Pag-asa. Namata ng bagyo 480 kilometers kanluran ng Subic Bay, Zambales. Kahit na walang direktang epekto sa bansang bagyong Jacinto, pinalalakas naman ito ang hanging habagat. Mamayang gabi, posibleng lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Jacinto. Webes latest mga mare at pare, nagsimula ng mag-taping si pambansang Ginoo David Licauco at star of the new gen Jillian Ward sa upcoming Kapuso action series na Never Say Die. Sabi ni David may minimal adjustment siya sa acting. Nakatulong ang recent guesting niya sa Beauty Empire. Pagdating naman sa physical demands ng series, nakatulong ang pagsali niya sa basketball tournament. Pinaka-adjustment daw niya ngayon ay si Jillian na kasangga niya sa series. Hindi naman nanibago sa kanilang taping si Jillian dahil sanay raw siya sa maraming action scenes. It's always nice to work with a new actress na makakasama mo sa eksena kasi syempre wala lang, para lang matest mo rin yung pagiging actor mo. Diba? And I see that, Jillian is also passionate in acting. Excited ako na matuto from them. And ayun, parang bagong experience talaga po itong show na to for me. Dapat daw mabuwag ang buong operasyon ng paniniktik o espionage sa Pilipinas ayon kay Senador Ping Lacson. Sa pagdinig ng Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, sinabi ni Lacson na maraming sleeper agents at miyembro ng People's Liberation Army ng China ang nasa Pilipinas. Dapat daw hindi natitigil sa pag-aresto lamang ang operasyon ng gobyerno dahil may pumapalitin umano sa mga nahuhuling espiya. Nais din ni Lacson na ipa-free sa Anti-Money Laundering Council ang assets ng mga sangkot sa paniniktik. Ayon sa NBI, 19 ang naaresto dahil nilang dayuhan dahil sa paniniktik umano sa hindi bababang 6 na operasyon. 13 dito ay Chinese nationals.
Dating Batangas 1st District Congressman Eric Buhain ang itinuturong pumili sa mga contractor ng projects ng Department of Public Works and Highways sa kanilang lugar. Ang sabi sa akin ni DE ay yung pumipili ng winning bidders sa DPWH project sa 1st District ng Batangas ay yung pinalitan kong congressman. Ang sinabi sa akin ni DE ay sila ay nag-advertise ng mga projects for bidding. May mga contractors na bumibili ng mga documents, nag-uusap-usap daw sila para yung isa na na-identify ay manalo. Ayon kay Leviste, ang inarestong DE o District Engineer na si Abelardo Calalo ang nagdiin kay Buhain kaugnay sa mga umano'y questionableng proyekto. Pinuntahan ng GMA Integrated News ang bahay ni Buhain pero wala roon ang dating kongresista ayon sa aming nakausap. Patuloy namang iniimbestigahan ni Leviste ang flood control project sa kanyang distrito kabilang ang mga dike sa Pansipit River. Mayroon ng malalaking bitak ang dike na sakop ng Lemery nang puntahan ng GMA Integrated News. Utol na rin ang mga bakal na sumusuporta rito. Ang dike naman sa kabilang panig ng ilog na sakop ng bayan ng Taal, pinasok na ng tubig dahil sa malaking sira nito. Ayon sa isang residente, dati nang sira ang mga dike at lumala pa nang humagupit ang mga nagdaang bagyo. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Isang kontraktor ang pinagbabaril sa Santa Catalina, Negros Oriental. Sara, kumusta yung biktima? Rafi, kritikal ang lagay ngayon ng 58 anyos na biktima sa isang ospital sa Dumaguete City. Base sa investigasyon, papunta sa isang kwari ang lalaki sakay ng kanyang motor. Pagdating sa sitio umanod sa Barangay San Francisco, pinagbabaril siya ng nakamotorsiklo ring mga salarin. Nagtamo siya ng 7 tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. May persons of interest na raw ang pulisya sa krimen. Inaalam pa ang motibo sa pamamaril. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima. 11 residente ng San Lorenzo, Guimaras ang nakagat ng isang asong may rabies. 8 sa kanila ay estudyante ng Remedios E. Vilches San Lorenzo National High School. 7 ang nakagat ng aso sa loob ng paaralan at 1 sa labas ng campus. Bukod sa kanila, may 3 pang residente ng bayan ang inatake ng nasabing aso. Naturukan na silang lahat ng anti-rabies vaccine. Nahuli ng mga otoridad ang asong gala at dinala sa Municipal Agriculture Office. Naglalaway at nagwawala raw ang aso nang dalhin doon at namatay makalipas ang 3 oras. Nang suriin, nagpositibo raw ang hayop sa rabies. Paalala po, wala pa ring gamot ang rabies infection. Kaya oras na makalmot, makagat o malawayan sa sugat ng hinihinalang infected na hayop, hugasan at sabunan ang apektadong bahagi sa dumadaloy na tubig ng hanggang 15 minuto. Pagkatapos, linisin pa ito gamit ang alcohol at betadine. Huwag na huwag tatakpan kung may sugat. At ang mahalaga, pumunta sa pinakamalapit na Animal Bite Center. Mabibilis na balita po tayo. Dinisarmahan ang 2 pulis Marikina na inireklamo ng panghahalay ng kanilang kabarong babae. Ayon sa Eastern Police District, gabi ng August 17, nang isakay umano ng 2 pulis ang biktima sa police mobile. Magkakakilala silang 3 dahil iisa ang kanilang unit sa Marikina City Police Office. Ipinarada raw sa isang lugar ang mobile at saka ginawa ang sinasabing panghahalay. Ilang araw ang lumipas, nagkalakas ng loob ang policewoman na maghain ng reklamo. Inilipat muna sa EPD ang babaeng pulis habang iniimbestigahan ang insidente. Nasa preventive custody naman ng Marikina Police ang mga inireklamong patrolman at staff sergeant na pinabulaanan ang mga reklamo laban sa kanila. Pumanaw na ang isa sa 3 estudyanteng nabagsakan ng debris mula sa isang condominium sa panulukan ng Don A. Roses Avenue at Tomas Morato Avenue sa Quezon City nitong August 12. Kinumpirma yan ng ama ng biktimang si Carl Baldonado na halos 2 linggong kritikal sa ICU. Bukod kay Carl, nabagsakan din ng debris ang kaklase niyang kambal.
Isinasapinal na ng LGU at ng Quezon City Police District ang kasong kriminal at administratibo laban sa mga pinaniniwalaang responsable sa insidente. Nagwakas na ang kampanya ni Pinay tennis player Alex Ayala sa US Open 2025. Yan ay matapos siyang matalo sa kanyang second round match laban kay Cristina Buxa ng Spain. Nakuha ni Buxa ang 2 sets sa score na 6-4 at 6-3. Sa kabila nito, makasaysayan ang paglaban ni Alex sa US Open na isa sa mga major championship ng tennis. Siya ang kauna-unahang Pinoy na nanalo sa isang Grand Slam match sa Open era nang tanuli niya ang unang nakalaban na si Clara Tolson ng Denmark. Double the excitement para sa cast ng Squad Game episode ng Kapuso Fantasy Anthology na Daig Kayo ng Lola Ko. Bukod kasi sa big win sa 5th Anak TV Cinebata Awards, ilalaban din ang kanilang obra sa isang Southeast Asian Video Festival sa Thailand. Narito ang latest ni Bernadette Reyes. Wagi ang Squad Game episode ng Daig Kayo ng Lola Ko na tungkol sa halaga ng pakikinig at group effort ng magkakaibigan. And welcome to Squad Camp. Sa professional fiction age group 8 to 12 years old ng 5th Cinebata Awards. Ang tema ngayong taon, The Magic of Peace. Proud sa panalo ang isa sa cast members na si Cassie Legaspi. Lalo't ilalaban pa ang kanilang winning episode sa Southeast Asia Video Festival for Children na gaganapin sa Thailand sa Nobyembre. Super kilig. Super kilig po ako. And once again, I'm very, very proud of our team. And grabe no, medyo kinakabahan ako na, okay, let's go Team Philippines. Deserve natin to. Finalist naman ang Sparkle Kids na sina Jordan Lim, Aljon Banayra, Erica Laude at Jordan Baldonido para sa children video makers 12 years old and under dahil sa kanilang media content na nakaka-inspire sa mga kabataan. We're very grateful po because we got this opportunity. Ang matutunan niyo po, ang matutunan po ng mga bata is to not have trouble. There's nothing, if pag may trouble ka, there's no peace. Maging lagi pong bati-bati po yung isa't isa po, wala pong nag-aaway. Panoorin po na yung mga educational. Kasi if you play too much games, your brain might feed bad stuff. Masaya naman ang Anak TV ambassadors na sina Sofia Pablo at Allen Ansay na nakatulong sila sa pag-educate sa mga bata. Maging aware tayo kasi every time naman na may mga palabas, may ano naman dun, may parang may sign naman kung para sa age nila yon. So, maging aware tayo lalo na sa social media kasi marami ngayon mga link na pinagbabawal, katulad ng Miss Elvira na magugulat ka na lang, mahaka na or makakapanood ka ng mga bawal panoorin. Sana mas turuan na magsanay ulit sa mga larong larong pambansa ng Pilipinas, yung mga patentero. Kadalasan bibigyan ng iPod. Cinebata is giving you opportunity to express yourself but also to enjoy, to have fun, and then to realize that you have the talent given by God. Use it in the right way. Bernadette Reyes, nababalita para sa GMA Integrated News. Update tayo sa lagay ng panahon ngayong hinahatak at pinalalakas ng Bagyong Jacinto ang hanging habagat. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Benson Istareja. Magandang tanghali at welcome sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, Sir Rafi. Opo, saan direksyon po hinahatak o tinatahak ng Bagyong Jacinto sa mga sandaling ito? Sa ngayon po itong si Tropical Depression Jacinto ay nasa 480 kilometers kanluran ng Subic Bay sa may Zambales at nasa may West Philippine Sea po ito. So ngayon, inaasahan sa mga susunod na oras, luting palayo po ito at posibleng lumabas ng ating area of responsibility mamayang gabi patungo po dito sa may Northern and Central Vietnam. Ano pong asahan nating epekto nitong paghatak at pagpapalakas ng Bagyong Jacinto sa hanging habagat? Sa ngayon po, kung yung pag-uusapan natin yung kabuuan po nitong si Bagyong Jacinto, wala naman po siyang direct effect, so wala tayong nakataas na wind signal in any parts of our country. However, pinalalakas po nito yung hanging habagat dito sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. At pinaka-apektado po ng malalakas na ulan, ito pa rin pong Occidental Mindoro, Palawan, Antique, and Negros Occidental hanggang 100 millimeters po within the next 24 hours. And other parts of Mimaropa, Visayas, some areas pa dito sa may Kabikulan, and sa western sections pa ng Calabarzon and Central Luzon. Mataas din po ang chance ng mga pag-ulan within the next 24 hours dahil sa habagat. Malapit na pong weekend. Ano ang asahan nating lagay ng panahon? Kahit po makalabas na ng PAR itong si Bagyong Jacinto, aasahan pa rin natin yung epekto ng habagat hanggang sa weekend po. No? Malaking bahagi pa rin
ng northern portion of Mindanao, itong Zamboanga Peninsula, northern Mindanao, Caraga Region, paakyat po ng Visayas hanggang dito sa may Mimaropa pa rin, and Bicol Region, mataas pa rin po ang tsansa ng pag-ulan. And dito sa Metro Manila, may mga times pa rin po na nagkakaroon tayo ng mga pag-ulan. Epekto rin po yan ng habagat, maging sa may Central Luzon and Calabarzon. At hindi rin natin inaalis yung chance na may mabubuong panibago pang low pressure area po dito sa may Philippine Sea sa silangan ng ating bansa. Ilan bagyo po bang inaasahan pa natin sa susunod na buwan? For the month of September po, possible yung 2 hanggang 4 po na bagyo. Okay. Maraming salamat sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Salamat din po. Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Nalubog sa baha ang maraming bahay sa Datupiang, Maguindanao del Sur, kasunod ng malakas na pag-ulan. Sa barangay Magaslong, nasa 300 pamilya ang apektado, pero hindi muna sila lumikas. Maglalagay na lang daw sila ng kahoy sa mataas na bahagi ng bahay para may mapatungan ng mga gamit. Binaha rin ang ilang lugar sa barangay Reyna Regente. Ilang bahay ang apektado, kabilang na ang isang moske. Ayon sa Pag-asa, habagat ang nagdudulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Buhawi naman ang nanalasa sa Matalam, Cotabato. 7 bahay ang nawasak sa barangay Poblasyon. Wala namang naiulat na nasaktan. Ayon sa ulat ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, bumuhos ang malakas na ulan sa barangay Poblasyon bago ang buhawi. Gumuho ang bahagi ng isang flood control project sa Mandaue, Cebu. Ayon sa DPWH Region 7, nagkaroon ng pagguho bunsod ng pag-ulan. Nagdulot daw ito ng instability sa struktura at posibleng hindi raw kinaya ng proyekto ang pressure ng tubig na naipon sa lugar. Patuloy ang pagkumpuni sa nasabing flood control project sa barangay Paknaan. Ito ang GMA Regional TV News. Wala ng buhay nang matagpuan ang isang lalaki sa loob ng storage room ng isang paaralan sa Toledo, Cebu. Mga guro ng Das National High School sa Barangay Das Lutupan ang nakakita sa bangkay nitong Martes. Batay sa investigasyon ng pulisya, habang nasa bubong, aksidenteng nahulog ang lalaki. Hinihinalang may balak magnakaw ang lalaki sa storage room. Sa lakas ng pagbagsak, posibleng tumama ang ulo niya sa semento. Wala naman daw nakikitang foul play ang mga otoridad sa insidente. Patuloy ang investigasyon. Wala pang pahayag ang kaanak ng nasawing lalaki. Patay din ang isang lalaki sa Aritao, Nueva Vizcaya dahil umano sa suntok ng kanyang kaibigan. Batay sa investigasyon, nagkainitan ang 2 lalaki habang nagiinuman sa barangay Upper Baan. Sinuntok daw ng sospek ang ulo ng biktima, kaya natumba siya at nawala ng malay. Idineklarang dead on arrival sa ospital ang biktimang 32 anyos. Arestado naman ang sospek na maharap sa reklamong homicide. Wala siyang pahayag. Mga mare at pare, where is the love? Di sa dinagsang concert ng Black Eyed Peas sa Pasay kagabi. Present at proud sa kanilang Pinoy roots, sina Apple the App at J. Ray Soul. Yan ang latest ni Mareng Athena Imperial. Black Eyed Peas opened their concert party last night with a bang. Singing their hit single, Let's Get It Started. Hindi bumaba ang energy ng crowd sa lineup ng performances ng award-winning hip-hop group. The audience got more excited nang lumabas sa stage si Sandara Park at nag-perform kasama si Apple the App. During the concert, BEP's J. Ray Soul proudly announced her Filipino roots. Ikinuwento rin niya kung paano siya naging miyembro ng grupo. And the moment that changed my life is when this man right here discovered me. So from a small town girl in Laguna to now touring all over the world with the Black Eyed Peas. Make some noise for Apple the App, everybody. Sinabi niyang special ang concert na ito ng Black Eyed Peas dahil magpe-perform siya uli sa harap ng kanyang mga kababayan.
Imagine 20 years old ka galing sa Pilipinas and then you step into like a group, a legendary group like that, right? So it's a lot of pressure. That Filipino spirit was in me. Like, you know, us Filipinos, we're fighters, we're resilient, and no matter what, we're gonna show up and show out. Actually, like growing up with my singer friends, like I've built like a family and community nung bata ako sa Popstar Kids. I remember I was performing with Julianne San Jose and Rita as well. Bago rin ang concert last night, bumisita ang grupo sa hometown ni Apple the App sa Pampanga. Ibinida ni Apple ang kalyeng ipinangalan sa kanya. And dedicated a street to Apple. And it's the street. At tinakam ang kanilang followers sa mga pagkaing inihanda ng kanyang mommy. Yung kanin, chicken adobo, and sinigang. So this is a traditional Filipino comfort meal. Athena Imperial, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit na balita, sinuspende ng NAPOLCOM si dating CIDG Chief at ngayon Police Regional Office 12 Director Romeo Macapas. Detalye tayo sa ulat on the spot ni June Veneracion. June? Rafi, 3 buwang preventive suspension ang ipinataw ng National Police Commission kay dating CIDG Chief Brigadier General Romeo Macapas. Ito ay kaugnay ng investigasyon sa kaso ng mga missing sa Bungero. Pero ayon kay NAPOLCOM Commissioner Attorney Rafael Vicente Calinisan, hindi ito pasa kundi paraan para hindi ma-influensyahan ang investigasyon. Ang suspensyon ay tugon ng NAPOLCOM sa motion ni Lakin Patidongan na tinangkaraw ni Macapas sa guluhin ng investigasyon ng panahon na siya pa ang CIDG Chief. Si Macapas ay nailipat na bilang Regional Director ng SOC Sargen. Sa pagsuspende kay Macapas, nakita ng NAPOLCOM na malakas na ebidensya ang mga paratang ni Patidongan laban kay Macapas tulad ng pagkuha ng kanyang cellphone at pagtago sa kanyang SD card. Sa paghahanap noon ng testigo sa kaso ng mga missing sa Bungero, kinuha ng CIDG si Patidongan sa labas ng bansa pero sa huli na uwi ito sa kanyang pagkakaaresto matapos malaman na meron pala siyang pinakaharap na warrant of arrest. Sinusubukan pa namin makuha ang palig ni Macapas. Sa pahayag ng Pro12 sa GMA News Online, sinabi na nakalid na si Macapas at susubukan nilang makontak ang opisyal. May isa pang malaking development sa investigasyon ng NAPOLCOM. Meron daw 4 na active officer ng PNP kabilang ang di bababa sa isang general ang nadadawit sa pagkawala ng mga missing sa Bungero. Isang pulis na testigo daw ang nagsabi nito kaya umaapila ang NAPOLCOM sa kanya na magbigay ng karagdagang impormasyon. At yan ang latest mula rito sa tanggapan ng NAPOLCOM by Rafi. Maraming salamat, June Veneracion. Samantala, para po sa ilan, ba'y nakadadagdag talaga ng confidence ang paglalagay ng makeup. Nakakagaan kasi ng mood kapag may blush on at extra gluey. Ganyang feels ang hatid ng video from Davao City. Yes. Bahagi na po ng routine ng BPO worker na si Prince Sunier ang paglalagay ng kolorete sa mukha. Siyempre para laging game face on sa trabaho. Sa isa niyang makeup sesh, may nakapansin sa kanyang brows. Ang kilay ni Prince, pinuri ni ating maintenance worker. Bilang thank you sa compliment, ayun, ginawa rin niyang on flick ang kilay ni ate. Hindi raw kasi pwedeng si Prince lang ang may palaban na face card habang nasa trabaho. Ang unexpected pero heartwarming interaction ng dalawa, viral online with 1.4 million views. Trending! Ganda ng kilay is Kilay life. is life talaga, di ba, Mars? Yes, totoo yan. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.